Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagbukas ang pelikula sa isang babaeng naglilinis ng mga sahig sa loob ng isang bahay. Mabilis na nabaling ang atensyon niya sa isang matandang babae na nagbabantang nakatitig sa kanya. Habang nagsisimula siyang matakot, ang matandang babae ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanya, pinipilit na lumabas ng bahay ang naglilinis na babae at tumakbo patungo sa lawa. Nagbabago na ngayon ang eksena sa pagkalipas ng ilang araw, nang makita namin ang isang babaeng nagngangalang Boyang na nakaupo sa isang bus at nakikipag-usap sa isang babaeng nagngangalang Sunshim sa kanyang telepono. Binanggit ni Sunshim na pupunta si Boyang sa bahay ng matandang babae na yun bilang tagapag-alaga, ngunit ang kanyang pangunahing layunin ay iba. Ang matandang babae dating napakayaman, at nagmamay-ari siya ng singsing na nagkakahalaga ng maraming pera. May utang si Boyang kay Sunshim na maraming pera kaya kung mabawi niya ang singsing, lahat ng utang niya ay mababawas. Nakuha na ngayon ni Boyang lumabas ng bus at dumaan sa isang lawa, kung saan nakita niya na pinalabas ng pulis ang isang namatay katawan mula sa lawa at ito rin ang babaeng naglilinis na nakita namin sa simula ng pelikula. Habang siya ay nakatayo roon, isang lokal na mamamayan ang nayong iyon ang lumapit kay Boyang at nagmumungkahi na siya ay dapat umalis kaagad sa lugar. Habang nag-iisip, ipinaliwanag niya na ang nayong ito ay hindi magandang lugar para sa isang dayuhan. Ngunit itinakda na ni Boyang ang kanyang mga layunin at tumanggi siyang hayaan ang babalang ito na makagambala sa kanya, kaya nagsimula siyang maglakad patungo sa lawa. Pagdating sa loob, nakita siyang nakaupo kasama ang isang lola at ang pangalan niya ay Wang. Medyo siya daw hindi matatag ang pag-iisip at may dimensya. Mayroon ding malapit na kamag-anak ni Wang na nagngangalang Kim, na nagtatanong kay Boyang. May katiyakan, sinasagot niya ang bawat tanong at pagkatapos ay binanggit ni Kim isang magandang detalye na ayaw ni Wang sa mga bata, kaya bawal magdala si Boyang kahit sinong kasama niya. Sinabi ni Boyang na siya ay nag-iisa at oo sa magiging trabaho ang opisyal na tagapag-alaga ni Wang. Pagkatapos ay dinala ni Kim si Boyang sa kanyang silid at ipinakita siya sa paligid. Nang umalis si Kim, agad na inabot ni Boyang ang kanyang lolitong ngunit labis siyang nag-aalala upang matuklasan na walang iba kundi mga damit doon. Binuksan ng isang maliit na bata ang pinto at naglakad at ito ay ipinahayag na Boyang kasama ang kanyang anak na babae sa kanyang lolita, dahil doon ay walang ibang maaaring mag-alaga sa kanya. Dejong ang pangalan ng kanyang anak at alam ni Boyang na kailangan niyang itago siya kay Wang. Pagkatapos nito, pumasok si Boyang sa silid ni Wang at nagsimulang kumuha pag-aalaga sa kanya habang sinusubukang maging mabait sa kanya, ngunit pinahihirapan ito ni Wang dahil sa kanyang paghuhugali kay Boyang ay napaka-discourteous. Nagsisimula na rin siyang maghinala na may dinala si Boyang kasama niya, ngunit nilinaw niya na nag-iisa siya rito. Siya ay patuloy na nakikipag-usap kay Wang at casual sinusubukang magtanong kung nasaan ang singsing, ngunit sinasagot ni Wang ang lahat ng mga tanong sa isang kakaibang paraan. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, dinala ni Wang si Boyang sa isang maruming lumang silid at gusto niyang linisin niya ito. Pumayag si Boyang na linisin ang silid sa pag-asang mahanap ang singsing doon. Pagkaraan ng ilang sandali, habang naglilinis si Boyang, naramdaman niya ang paggalaw sa likod ng kurtina at nalaman niyang si Daeun si Jong na gumagawa ng drawing sa dingding. Ang guhit ay ng isang batang babae sa kagubatan at isang kamay ang lumapit sa kanya. Nagulat si Boyang sa unang ngunit hindi ito pinansin dahil nakakita siya ng isang kahon ng pagguhit ng mga libro at iminumungkahi na si Daejong ay patuloy na naglalaro sa silid na ito. Gayunpaman, nililinaw niya ito na kung may makita siyang may kantab habang naglalaro sa silid ay kailangan niyang ibigay ito sa kanya. Pero si Dae biglang tumakbo palayo si Jong, at nagsimulang sundan siya ni Boyang ngunit kailangang huminto ng makarinig siya ng telepono nagriring. Kinuha niya ang telepono at ito ay si Kim, na gustong magbigay kay Boyang ng ilang mga tagubilin. Habang tinitingnan niya si Daejong at tumatakbo palabas, ipinaliwanag ni Kim ang lahat ng mga tagubilin at ginawa ito malinaw sa huling pagkakataon na hindi niya dapat papasukin ng sinumang bata sa bahay dahil kinasusuklaman sila ni Wang. Sinisiguro ni Yang na susundin niya ang lahat ng mga tagubilin ngunit binanggit din ni Kim na ang lawa ay lubhang mapanganib kaya dapat niyang layuan ito. Ito ay labis na ikinababahala ni Boyang dahil nakikita niya na si Daejong ay tumatakbo palapit sa kanyang ngunit hindi siya makalabas ng bahay. Pagkatapos ay hiniling siya ni Boyang na umalis, tumatakbo patungo sa lawa at tuluyang tumalon sa loob nito. Agad ding tumakbo si Boyang doon. Siya ay higit na masaya na malaman na si Daejong ay maayos, at mahinahon niyang ipinaliwanag kung bakit hindi niya magawa maging walang ingat. Pagkatapos ay ibinalik niya ito sa loob at nilock ang pinto ni Wang habang dinadala si Daejong sa banyo at pinaliguan siya. Habang pinupuno niya ang bathtub, nakarinig siya ng katok sa pinto at pumunta ito upang tingnan ito habang iniiwan si Daejong mag-isa sa banyo.
Nakita niya na ito ay isang lokal na batang lalaki na kaedad ni Daejung, at sinabi nitong gusto niya makipaglaro sa dalaga dahil nakita niyang magkasama sila ni Bo-young. Itinatanggi niya ito, ngunit binalaan siya ng bata na walang sinuman sa bahay na ito ang ligtas kasama ang matandang babae, at iyon siya ang pang-anim na caretaker dito. Samantala, sa loob, nakita ni Daejin ang isang bungkus ng buhok sa banyo habang napuno ang bathtub ng tubig. Biglang may lumabas na misteryosong figure mula sa bathtub at dinala siya sa loob nito. Nang matapos na makipag-usap si Bo-young sa lokal na bata, narinig niyang sumigaw si Daejung at tumakbo siya papasok, ngunit hindi siya nakita sa banyo. Nakarinig siya ng mas kakaibang ingay mula sa kwarto ni Wang, kaya pumunta siya doon at mas nabigla upang makita ang isang dagwang kamay na nagmumula sa ilalim ng pinto at nagkakamot sa sahig. Buong tapang, binuksan pa rin niya ang pinto at pumasok sa loob para lang atakihin ni Wang kanya. At itinapon siya sa sahig, nawalan ng malay. Nagising siya nang matuklasan niyang mag-isa lang siya sa bahay. Patuloy siyang naghahanap kung saan-saan hanggang sa marating niya ang isang silid kung saan nakita niya ang Daejung na iyon sa kondongan ni Wang. Masaya siyang mahanap siya, ngunit ayaw ni Daejung na lumapit kay Bo-young. Nag-trigger ito sa kanya, kaya sinimulan niyang sigawan si Wang, kinwestiyon kung ano ang ginawa niya sa kanyang anak. Sinabi ni Wang na si Daejung ay kanyang anak na babae ngayon, at makikipaglaro siya ng tagwan kanya. Walang magawa si Bo-young tungkol dito, kaya ginagamit niya ito bilang isang pagkakataon at hitsura para sa singsing sa lahat ng dako, habang si Wang ay ginulo kay Daejung, ngunit hindi niya ito mahanap. Kapag si Daejung ay nasa banyo, nakita niya na si Daejung ay nasa banyo, at siya pumasok sa kanyang silid upang matulog, ngunit muling lumitaw ang misteryosong figure na nagmumulto sa kanya noon, na naging dahilan para magtago siya sa loob ng aparador. Hinanap siya ni Wang at Bo-young sa aparador, at inaalo niya siya na parang siya ang ina at hindi si Bo-young. Kinabukasan, ginaisang ni Bo-young si Daejung at ipinaliwanag kung paano sila naglalaro ng tagwan at kailangan niyang itago. Ito ay dahil darating si Kim, at ayaw niyang malaman niya ito. Habang naglalakad si Kim sa loob ng bahay, dumaan ang isang lokal na babae at ibinalita iyon ng ilang tao ay gumagawa ng isang ritual sa tabi ng lawa upang panatilihing ligtas ang lahat. Ngunit si Kim ay hindi naniniwala dito, kaya sabi niya sa kanya na lumabas ng bahay. Pagkatapos ay sinabihan siya na hindi siya ligtas, bago siya umalis, binalaan din niya si Bo-young na umalis siya sa lugar na ito. Bago siya maposes din, at sa pagkakataong ito, si Bo-young ay talagang kumukuha ng babala seryoso. Medyo natakot siya, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kim na naroon siya upang suriin ang lahat. Binanggit din niya na kung may sinabi si Wang sa Chinese, dapat niyang i-record ito. Bago siya umalis, hinawakan ni Wang si Bo-young at nagsimulang magtanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang anak. Naghinala si Kim, iniisip na may kasama si Bo-young. Nang maglaon, habang natutulog si Bo-young, napagtanto niyang wala si Daejung sa tabi niya. Tapos, may naririnig siyang iyak. Umikot siya sa bahay at nagsimulang umiyak. Nagsimula siyang mag-imbestiga hanggang sa matagpuan niya si Wang, na tumakbo patungo sa kanya nang nakadapa at inatake siya. Ito ay nahayag na isang bangungot, habang nagising si Bo-young at napansin niya na si Daejung ay nagkakaroon din ng isang uri ng bangungot. Pagkatapos nito, muling napagtanto ni Bo-young na wala na si Daejung, kaya pumunta siya sa bintana ng kwarto ni Wang at sinimulan siyang kinukunan habang kausap niya si Daejung. Ipinaliwanag ni Wang kung paano lubhang mapanganib ang ilog at na hindi siya dapat lumapit dito. Nakita ni Wang ang presensya ni Bo-young at lumapit siya habang nagsasalita ng Chinese, nagsasabi sa kanya na umalis. Pagkatapos ay lumabas si Bo-young, kung saan nakilala niya ang batang lalaki na dumating sa bahay kanina. Sinimulan niya itong kausapin at sa huli ay nalaman niyang marunong din itong magsalita ng Chinese, gustong malaman kung ano ang sinasabi ni Wang. Hiniling niya sa bata na isalin ang sinabi niya, ngunit sinimulan niya itong muling bigyan ng babala na dapat siyang umalis, sa pagkakataong ito ay nagbibigay ng tamang paliwanag. Sinabi niya na si Wang ay may isang anak na babae na namatay at hindi niya maintindihan ang katotohanan ng ng kanyang anak na babae ay wala na kaya ngayon ay iniisip niya na ang bawat iba pang bata ay kanyang anak na babae. Matapos banggitin na ang bahay ay isinumpa ng isang spell na nagpapatawag sa namatay at na kailangan niyang alisin ang spell, sinabi niya na ang pangalan ng anak ni Wang ay Sayui. Pagkatapos ay umalis siya, at bumalik si Bo-young sa loob ng bahay at nakakita ng scrapbook na iyon ay ang lahat ng nakaraang impormasyon tungkol kay Wang. Nalaman namin na si Wang ay isang milyonaryo, ngunit nawala ang halos lahat pagkatapos ng kanyang anak na babae pumanaw na at ilan na lamang sa kanyang mga gamit ang natira. May nakikita rin kaming picture ng diamond ring sa scrapbook na iyon, kaya alam iyon ni Bo-young isa ito sa pinakamahalagang pag-aari ni Wang. Nangangahulugan ito na dapat ay itinago niya ito sa isang napakasecure at malayong lokasyon,
isa kung saan hindi mahanap ni Bo Yang. Ngayon, dahil sa lahat ng kakilakilabot na mga bagay na nangyayari, at alam na mayroong isang malakas pagkakataong hindi na niya mahanap ang Singsing, sinubukan ni Bo Yang na tawagan si Sun Shim, na gustong tapusin ang lahat bago pa lumala ang mga pangyayari. Gayunpaman, nabigo ang tawag. Dahil hindi siya nakakakuha ng anumang signal sa loob ng bahay, na pinipilit siyang lumabas malapit sa lawa. Pagdating doon, nakita niya ang dalawang lokal na gumaganap ng kanilang mga ritual upang ang mga tao na may nawala ang kanilang buhay sa lawa na ito huwag maging multo. May kinukuha sila mula sa lawa, isang bagay na naglalaman ng buhok. Itinuro ng babae na ang babaeng namatay kamakailan sa lawa na ito ay may kayumangging buhok, habang ang buhok na nahanap nila ay itim, ibig sabihin ay baka may ibang katawan doon. Pauwi na si Bo Yang nang sa wakas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Sun Shim. Ngunit siya ay galit kay Bo Yang dahil hindi pa niya nakuha ang diamond ring, kahit na sinusubukan niyang gawin ito ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanya. Si Sun Shim ay hindi nakikinig sa isang salita at tinapos ang tawag. Samantala, nakita niyang bukas ang pinto ng bahay, kaya tumakbo siya papasok para mag-imbestiga. Nahanap niya si Dejung sa kwarto ni Wang at medyo nagalit, ngunit masyadong natigilan si Dejung magsalita habang nakikita niya ang parehong multo na sumasagi sa kanya sa bintana. Siya ay petrified, ngunit pagkatapos ay tumakbo palayo upang itago sa kabeta. Sumilip si Bo Yang sa bintana at nakitang may isang bangkay na lumulutang sa lawa. Sinabi niya kay Dejung na manatili sa kinaroroonan niya at huwag lumabas maliban kung sasabihin niya sa kanya. Mabilis siyang tumakbo at narating ang lawa para lamang mahanap ang walang buhay na katawan ni Wang. Hinayla niya siya palabas at binigay ang kanyang CPR, sinusubukan ang lahat ng uri ng mga bagay, ngunit hindi niya magawa. Walang ideya si Bo Yang kung ano ang nangyayari sa lawa. Naguguluhan siya ngayon kung ano ang dapat niyang gawin dahil namatay na si Wang, nagpapalala pa ng malalang sitwasyon. Nakita ni Bo Yang si Kim na umuwi para tingnan silang muli. Bago makarating si Kim sa bahay, kinaladkad ni Bo Yang ang katawan pabalik at inilagay si Wang sa kanyang kama. Tinakpan niya ito ng kumot para magmukhang natutulog. Paglabas niya ng kwarto, nasa harap niya si Kim, at may nakita siyang tubig sa sahig. Ipinaliwanag ni Bo Yang na tumalon si Wang sa lawa at nakabawi siya kaya naman nabasa ang mga sahig. Ikinagulat nito si Kim dahil hindi pa niya nakitang umalis si Wang sa bahay. Gusto niyang lumabas ng bahay. Gusto niyang pumasok sa loob at tingnan ang babae dahil hindi siya naniniwala kay Bo Yang. Gayunpaman, sinabihan siya ni Bo Yang na tumahimik dahil natutulog si Wang. Napansin ni Kim na nakalabas na ang maruming paa niya. Sinimulan niyang tingnan ang lawa mula sa bintana at hindi pa rin makapaniwala na gagawin ni Wang lakas ng loob na lumapit sa lawa. Lumapit si Bo Yang sa kama, tinakpan ang mga paa ni Wang, na sinasabing nakakaramdam siya ng ambon kaya naman mukhang maganda ang lawa. Pagkatapos ay sinabi ni Kim na aalis siya at inutusan si Bo Yang na pangalagaan ng mabuti si Wang. Pagkaalis niya, si Bo Yang ay nagmamadaling pumunta sa aparador at sinabi yun kay Dejung tapos na ang oras niya at hindi na niya kailangan pang magtago. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Bo Yang. Binuksan niya ang aparador, walang tao sa loob. Nagulat at nag-aalala, nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng bahay at walang pakialam kung hindi paghahanap kay Dejung. Pagkatapos tumingin kung saan-saan, pumunta siya sa silid kung saan ginawa ni Dejin ang pagguhit at naroon natigilan ako nang makitang nandoon pa rin si Kim. Nakita niya na pinagdadaanan ni Bo Yang ang lahat sa pagtatangkang mahanap ang brilyante Singsing. Habang sinisigawan niya si Bo Yang, napansin niya ang drawing sa dingding at tinanong niya kung sino ang gumuhit ito dahil ito ay napakatiyak. Sa wakas ay naging malinis si Bo Yang at ipinahayag na mayroon siyang anak na babae na gumawa ng pagguhit. Buo niyang ipinaliwanag kung paano siya nagkaroon ng anak na babae at kung paano siya walang pagpipilian kundi dalhin siya dito habang binabanggit din na nawawala siya. Habang nagsusumamo para sa tulong, Bo Yang breakdown at patuloy na nagmamakaawa para sa tulong dahil siya gusto lang niyang bumalik ang anak niya. Gayunpaman, hindi naniniwala si Kim sa kanya. Ipinaliwanag niya kung paano gustong umalis ng lahat ng mga naunang tagapag-alaga at ginawa ang parehong dahilan mabuti. Siya ay malakas na positibo na Bo Yang dumating dito mag-isa at na siya ay dapat na tumigil sa pagsubok upang maghanap ng isang imaginary na bata. Iniisip ni Kim na nababaliw na siya, kaya sinabihan niya si Bo Yang na ipack ang kanyang mga bag at kaagad umalis. Nang tumanggi si Bo Yang sa pagsasabing hindi siya makakaalis hanggat hindi niya nahahanap ang kanyang anak, hinawakan ni Kim sa kanyang buhok at itinapon siya palabas ng silid, determinadong hanapin ang kanyang anak na babae. Kinuha ni Bo Yang ang telepono at tinawagan si Dejung. Nagulat si Bo Yang.
Kinuha ni Bo Young ang isang flower vase at bumalik sa loob ng kwarto, hinampas si Kim at kumatok kanyang walang malay. Bumaba ngayon si Bo Young sa silid ni Wang kung saan nakita niyang nawawala si Wang. Pagkatapos ay nakita niya ang isang anino na gumagalaw sa tabi ng bintana. Iniisip niya na si Dejung ang lumakad sa may bintana, kaya tinakbuhan niya ito at sa huli umabot sa lawa. Hindi siya nagdalawang isip bago tumalon. Sa huli ay nakaalis siya doon dahil hindi niya mahanap si Dejung. Paglabas pa lang niya, narinig niya ang boses ng batang babae at natutukso siyang bumaba. Kapag siya ay ganap na lumubog sa tubig, isang espiritu ang lilito na marahil ay ang espiritu ni Wang anak na babae at hindi niya pinababayaan si Bo Young. Habang nalulunod, naghahalusinate siya, nakakita ng eksenang nakaupo siya at umiiyak habang lumalangoy si Dejung. Siya ay patuloy na umiiyak habang ang paa ni Dejung ay naipit sa drainage, at siya ay nagsimulang malunod. Gayunpaman, walang ginawa si Bo Young para iligtas si Dejung. Napansin ng ibang tao at sila ang nagligtas sa batang babae. Habang siya ay patuloy na umiiyak, siya ay nagising at natagpuan ang kanyang sarili sa labas ng lawa, at nakita yun ng babaeng nagsasagawa ng ritual kanina ay nagligtas sa kanyang buhay. Umupo siya at masyadong natigilan para magsalita ng isang salita habang iniaalok ng magandang babae para kay Bo Young na manatili sa kanyang bahay sa halip na bumalik sa Wang. Habang naglalakad pabalik sa kanyang lugar, muling sinabi ni Bo Young na si Bo Young ang isa ay nagligtas ng kanyang buhay. Gayunpaman, sinabi ni Bo Young na kailangan niyang bumalik sa lugar ni Wang upang iligtas kanyang anak na babae. Gayunpaman, iniisip ng babae na siya ay nagsasalita ng walang kaparirikan dahil pumunta doon si Bo Young na mag-isa at walang nagdala sa kanya. Ngunit si Bo Young ay malakas na positibo na nakita niya ang kanyang anak na babae na tumakbo patungo sa lawa na ito, na kaya naman tumakbo siya at tumalon sa loob nito. Nagsisimula na rin siyang ipaliwanag kung bakit kailangan niyang dalhin doon ang kanyang anak at kung bakit kailangan niyang dalhin doon itago mo siya kay Wang at sa iba pa. Nagsisimula na ring ipahayag ni Bo Young ang kanyang panghihinayang sa pagpunta sa nayo na ito dahil mayroon siya na wala ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Nang muli niyang tanungin ang babae tungkol kay Dejung, iminungkahi niya na huminahon siya at pumunta sa kanyang lugar. Gayunpaman, bumagsak si Bo Young at sinabing wala siyang oras para gawin yun dahil kailangan niyang mahanap si Dejung. Pagkatapos nito, sinigawan siya ng babae at ipinaliwanag na maaaring sinapian si Bo Young ngayon kaya kailangan niyang pumunta sa kanyang lugar. Habang nagbabago ang eksena, nakita namin si Bo Young na naglalakad patungo sa bahay ng babae kasama niya. Ipinaliwanag niya na mayroong mga multo sa lahat ng dako, ngunit maraming tao ang hindi naniniwala sa kanila. Habang nakaupo sila sa loob, dinadaanan ng babae ang mga larawan ng sarili niyang anak at pinag-uusapan kung paano ang kanyang anak ay malapit kay Wang. Pero may mga chismis na sinapian siya ng mga multo. At habang hindi naniniwala ang babae dito, kinumpirma rin ng kanyang anak na may nakita siya sa bahay ni Wang. Binanggit din ng babae na nagsimula ang lahat ng ito sa kanyang anak nang bigyan siya ni Wang ng kondado at isang susi. At sa sandaling yun, napagtanto ni Bo Young na dati ay binigyan ni Wang si Dejung ng kwintas, yung suot niya ngayon. Sinabi ng babae ang tungkol sa babaeng tagapaglinis na nakita namin sa simula ng pelikula. Nag-flashback siya kung saan nakita niyang naakit ang babaeng naglilinis sa loob ng lawa lang tulad ng lahat ng biktima noon. Saglit niyang nasaksihan ang paglabas ng mga kamay ng espiritu mula sa tubig at kinuha ang paglilinis babae sa loob. Sa gulat, ang babae ay natamba at tumakbo pabalik sa kanyang tahanan kung saan ginagawa niya ngayon ang lahat ng uri mga ritual para ilayo ang mga multo. Ang tawag dito ng babae ay Ghost Lake. Inaangkin niya na sinapian ng Diablo sa lawa si Wang, kaya naman si Bo Young na umalis bago pa siya maposes din. Sa kasamaang palad, tinawag ni Bo Young ang lahat ng ito na walang kaparirikan at nagpa siya na lumabas doon sa pagkakasunod-sunod para mahanap si Dejung. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan ng babae ang kanyang kamay at sinabing nasira ang bayang ito dahil sa kung paano nagsimulang mamatay ang bawat bata at ang mga mayaman ay tumakas para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Binanggit din niya na ang lahat ng mga babaeng nalunod ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanilang mga anak gayon din, ilang sandali bago sila tumakbo patungo sa lawa. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Bo Young. Kaya tumakbo siya palabas at pumunta malapit sa lawa. Tumakbo siya patungo sa kanya, ngunit ang kanyang bagong tuklas na kagalakan ay agad na inagaw kapag siya ay lumiko sa paligid at natuklasan na ito ay ang batang lalaki na dumating sa bahay kanina at siya ay makatarungan hawak ang laruan ni Dejung. Sa paulit-ulit na tanungin, sa wakas ay isiniwalat ng bata na nakita niyang kasama si Dejung Wang, ngunit hindi niya ito nakita kahit saan pa ngayon. Bahagyang nagalit si Bo Young at sinubukang agawin ang stuffed toy, ngunit pinigilan ng bata, na nagre-resulta sa paghahagis ng laruan sa lawa.
Ang bata ay nagtataka kung si Dejung ay nasa loob ng lawa, tulad ng pinalamanan na hayop. At kapag naisip niyang sasampalin siya ni Boyoung dahil sa sinabi nito. Nakakagulat na nakita niya itong humihikbi sa lupa. Hindi siya makapagsalita, ngunit ipinaliwanag ng batang lalaki na kailangan niyang hanapin ang silid ng mga spells at alisin ang mga ito kung gusto niyang makita muli ang kanyang anak. Si Boyoung ay patuloy na umiyak habang siya ay nagsimulang tumakbo at siya ay napilitang tumakbo pabalik sa loob ng bahay, kung saan ang tanging natitira niyang pagpipilian ay sundin ang sinabi ng bata sa kanya at subukang hanapin ang silid ng mga spells. Tumakbo siya patungo sa silid ni Wang ngunit walang nakitang tao. Kaya pumunta siya sa sarili niyang kwarto kung saan natutulog sila ni Dejung. Doon niya nahanap si Wang ngunit mula nang magdusa siya ng dimensya ay tuluyan na niyang nakalimutan sino si Boyoung at hindi makasagot minsang nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Dejung. Napagtanto ni Boyoung na kinikilala ni Wang si Dejung bilang kanyang sariling namatay na anak kaya siya nagtatanong tungkol sa kanya sa halip na si Dejung. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumasagot at umalis, habang isinasara ang pinto at nilock si Boyoung sa loob. Maya-maya, bumukas mag-isa ang pinto at pinayagan si Boyoung na lumabas. Nagpasya siyang umakyat sa itaas kung saan nakita niya ang natamba na si Kim. Wala pa ring malay si Kim pero higit sa lahat, tinitingnan niya ang drawing at nakilala niya yun ito ay sa kagubatan na nakikita niya mula sa bintana. Makikita rin sa drawing ang isang demonyong kamay na nagmumula sa likod ng mga puno. At habang patuloy siyang nakatingin, nakita niya si Wang na nagsasalita ng Chinese at papalapit sa kanya. Maya-maya, may lumabas na kamay na katulad ng nasa drawing mula sa likod ng puno at sa lalong madaling panahon, sa wakas ay nakita ni Boyoung ang multo sa unang pagkakataon. Nabigla siya dito at biglang may narinig siyang kumakanta mula sa ibaba. Inuna niya ang kaligtasan ng kanyang anak na babae sa pamamagitan ng pagtakbo pababa, kung saan nahanap niya ang lahat kumikislap ang mga ilaw sa bahay. Pumasok siya sa silid ni Wang na sinindihan ng mga kandila at nagpasya siyang pumasok sa loob ng aparador kung saan niya huling iniwan si Dejung. Nakahanap siya ng isang lihim na pintuan na magdadala sa kanya sa loob ng aparador. Sa loob, nakita niya ang isang safe na may singsing na diamante. Ngunit higit sa lahat, walang paraan. Natagpuan ni Wang si Dejung na nakahiga doon. Inilabas niya siya habang dumating si Kim at kinuha ang locket kay Boyoung na siyang susi sa ligtas na iyon. Habang kinukuha ni Kim ang singsing, lumabas si Boyoung at binigyan ng babala ni Wang na nagsasabing ito yun ay ang kanyang anak na babae na nalunod at ngayon ay isang multo. Kinaladkad ng multo si Kim at hinahabol ngayon si Boyoung na sinubukang sumakay sa kotse ngunit inabutan sila ng multo. Natakot si Dejung at tumakbo palayo, ngunit nang sundan siya ni Boyoung, nakita niyang tumatalon siya sa lawa. Tumalon din si Boyoung sa lawa, ngunit nahuli siya ng multo at sinubukan siyang lunurin. Sa kabutihang palad, dumating si Wang at niyakap ang kanyang multo na anak, pinayagan si Boyoung na tumakas. Nang makalaya, nakita niya si Dejung sa labas, at tumakbo sila palayo sa lugar na ito. Lumipas ang isang buwan, at isinalin ni Boyoung ang Chinese recording na mayroon siya tungkol kay Wang. Napag-alaman na sinusubukang tulungan siya ni Wang sa pamamagitan ng pagsasabi sa multo na umalis sa Chinese. Si Boyoung at Dejung ay namumuhay ng maligaya. Nakikita rin natin ang nakaraan ni Wang. Kapag ang kanyang anak na babae ay nakikipaglaro sa kanya at hindi sinasadyang nahulog sa lawa.